ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna na magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila. Nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Good morning mga kapuso! Narito na naman ang Sunday morning habit ninyo, ang si Manoy ang ninong ko. At ngayong linggo, kasama na natin ulit si Manoy Wilbert Lee dito sa studio. Good morning, Manoy! Salamat, Jelly. Good morning sa iyo at good morning mga kapuso. Tutok lang kayo dahil lumibot na naman po kami sa mga probinsya para sa mga kwento ng mga pagsubok at pag-asa ng ating mga kababayan. At ang first stop natin, ang mga nanay sa Naik, Cavite na hinaharap ang hamon sa kanilang kalusugan. Ano na po kayo katagal na single mom? Papaobos. Ano po ba nangyari na na-atake yun, ma? High blood. Hindi naman lingid sa ating kaalaman yung tensyon dun sa teritoryo. May pagsubok ba kayong kinakaharap? Ay, mayroon doon, ma'am. Minsan nagpalaot kami doon, nag-dikit sa amin yung taga-China. Kung bubungguin lang kami, wala lang kami kalaban-laban. Panalo, winner tayo lahat. Magandang umaga mga kapuso! Ako po si Jenica Garcia at kita nyo naman po medyo umaambon ngayon dito. Pero magandang senyales po yan dahil magpapaambon tayo ng maraming biyaya. Muli po ako po si Jenica Garcia at samahan nyo po ako sa pagbisita sa makasaysayang bayan ng matatapang, ang Cavite. Bahagi ng Region 4A o Calabarzon, kilalang tahanan hindi lang ng magigiting na bayani, kundi maging ng mga palaban na makabagong bayani, ang mga ilaw ng tahanan. Dito sa munisipalidad ng Naik, kikilalanin natin ang mga inang nagtataguyod ng kanilang mga pamilya sa kabila ng mga suliraning pangkalusugan. Alamin natin ang kanilang kwento. Mga kapuso, kasama po natin ngayon si Nanay Jennifer mula sa Barangay Halang. Nanay Jennifer, kamusta po? Napansin ko po meron po kayong 3 anak. 3 lang po ba ang anak nyo? 4 sila po, ma'am. 4. 4 sila, 2 babae, 2 lalaki. Balita ko rin po kasi nanay single mom daw po kayo. Opo, ma'am. Gaano na po kayo katagal na single mom? Wala pa 1 taon, ma'am. Wala pa pong 1 year? Papaobos. Ano po ba nangyari na? Na-atake yun, ma'am. High blood. Biyernes man, tumawag yan sa akin, ma'am. Sabi niya sa akin. Tinanong ko pa sa kanya. Sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi niya, nandito ako sa loob ng tindahan. Sabi niya, parang mainit daw talaga. Tapos sabi niya sa akin, maligo daw ako, ma'am. Kaya alam niya, ma'am, may sakit ako ang high blood. Sabi niya, maligo ka, ha? Sabi ko, oo, naligo na ako. Sabi ko sa kanya, naligo na ako kanina. Sabi niya, kasi sobrang init. Tapos, na-atake pala siya, ma'am, alas 3.
sabi ko buhay siya. Sabi ko sa anak ko, siguro si papa mo ba, baka may nakain lang kung ano. Sabi ko, hindi naman. Sabi niya, o nga mama, dumating ako doon ma'am. May dalagita, sinabi sa akin, Tita Jennifer, condolence. Akala mo bang na hulog ang langit sa akin ma'am, kung hindi ako sisigaw para mamatay ako ma'am. Gusto ko pagdating ng panahon, matapos silang pag-aaral. Ngayon parang masaya na ako ay mag-graduate ang mga anak kong dalawa. Yun ang sinasabi ko sa kanila, mag-aral talaga kayo anak. Hindi yan para sa akin, para sa inyo yan. Kayamanan ninyo yan. Nagpasalamat nga ako ma'am, mabait mga anak ko ma'am. Hindi na ako na problema kung ano ang kanila. Yun na lang ang kuwan ko sa mga anak ma'am, nagpapasalamat ako sa Panginoon ma'am. Nanay, maraming salamat ha. Maraming salamat sa oras. Maraming salamat sa tiwala, sa pagsabi ng kwento po ninyo. Hindi madali ang magtaguyod ng pamilya, lalo na kung mag-isa. Sa harap ng maraming pagsubok, ang ating mga huwarang ina ay patuloy na lumalaban para sa kapakanan ng mga anak at pamilya. Ako po si Lisel Arnasan, 39. Nawalan trabaho po. Sa bahay lang po. Ang asawa ko po ay nangangalakal lang po. Siya po ang anak ko. Ito po yung pinagbubuntis ko po. Pansampu na po ito. Naranasan ko rin po yung nakunan ng 3 buwan. Nasa bahay lang po ako. Hindi po ako nagpadala ng ospital. Pang-siyam na anak ko na rin sana po yun. Delikado nga po yun. Kaya nga sabi ng mga anak ko, dapat dinala ako sa ospital. Sabi ko, wala na. Huli na eh. Wala na rin naman bata sa loob ng tiyan ko. Naiyak po yung asawa ko dahil wala po kami pera, hindi niya po madala ng ospital. Lakas ng loob na lang po, iniisip ko na lang po yung mga anak ko. Kasi kung mahina po ang loob ko, mawawala lang ako sa kanila. Kararas po ako ng 2 anak ko, nag 50-50. Yung pang-4 ko po na anak, nadala ko po ng ospital, wala po kapera-pera. Laban lang anak, nandito lang si mama. Sa awa ng Diyos, lumaban na rin po. Pati yung bunso rin po. Ayun, malusog, saya. Sa akin po, wala naman pong mahirap kasi pinalaki ko po ng maayos yung mga anak ko eh. Kahit pa paano, nakakaano kami ng pang-araw-araw namin. Gagawa naman po ng paraan. Basta kami 2 mag-asawa, magtutulungan. Sa kabila ng pag-aalaga ng mga ina sa kanilang pamilya, madalas ay napapabayaan na nila ang kanilang sariling kalusugan. Sa paanong paraan nga ba sila matutulungan? Hi! Good morning! Welcome po dito sa aming health center ng Naik, Miss Jenica. Okay, thank you. Pasok po tayo. Ma'am Dolly, gaano ho ba kalawak ang suliranin ng mga nanay dito sa inyong munisipyo? Bilang maternal coordinator po, ang kauna-unahan po naming problem yung maternal mortality. Ito po yung ikinamamatay ng mga kababaihan dahil po sa pagbubuntis, panganganak at pagkatapos nilang manganak, kasama na rin po ang mga kabataang kababaihan na may edad 10 hanggang 19 na taong gulang. Kumbaga sa kabuuan na sakop ninyo, ano po ang mga problema na inyong kinakaharap? Ang aming pong problem talaga, yung pagkakaroon po sana ng malaking government hospital. Kasi yan po talaga yung kulang at wala. Yes, Marami ang po pinakamalapit po ba dito, Ma'am Dolly? Gaano ka? Yung General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital po na nag-kick-an po, mga 15 minutes bago po makarating doon. Kaya nga lang po sa laki ng catchment area niya, kadalasan po hindi rin po natatanggap yung aming mga pasyente na nangangailangan ng serbisyo. Dito po sa Naik, meron naman po kaming mga private lying-ins na nagkikater ng paanakan. So dahil sila po ay mga lying-ins, limited lang po yung mga services na aming nakukuha mula po sa kanila. Meron din po kaming mga private na hospital kung saan pwede naman pong i-cater yung ibang mga kaso. Kaya nga lang po, medyo pricey po siya kasi nga po sila ay private. Ma'am Dolly, gaano po ba kahalaga na ang mga nanay
Whether sila ay nagdadalang tao o meron silang karamdaman, nabibigyan sila ng tamang healthcare assistance. Ang healthcare po kasi yung information pa lang is very vital na. Kasi ang nakasalalay po dito, yung kaligtasan at yung buhay po. Hindi lamang po ng membro ng pamilya, lalo na po yung mga kababaihan pagdating po sa pagdadalang tao nila. Kasi ang pinaka-worst po na pwedeng mangyari, yung pong ikamatay. At iyon po ang number 1 na iniiwasan po sana natin. Siyempre naman, oo. Ayaw naman natin. Opo. So, nais ko rin po sanang ipabatid, Miss Jen, na ang pagbibigay buhay po kasi ay hindi po dapat dahilan ng pagkamatay o pagkawala ng isang kababaihan. Dahil alam naman po natin na very vital din po ang kanilang mga obligasyon pagdating po hindi lamang sa pamilya, kundi po sa community. Hindi matatawaran ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina. Ngunit dapat nating tandaan na sa kabila ng kanilang lakas at tapang, higit nilang kailangan ay ang pagkalinga. Sa malusog na ina, may maayos at masayang pamilya. Balik sa inyo, Miss Jelly at Manoy Wilbert. Maraming salamat sa ating guest host na si Jenica Garcia. Usapang nanay tayo ngayong umaga at ang concern nila, ang kanilang kalusugan. Paano nga ba natin masisiguro na sa dami ng bagay na sinasakripisyo ng isang ina para sa kanyang pamilya, ay hindi naman masasakripisyo ang kanilang kalusugan? Para tulungan tayo sa ating diskusyon, kasama natin ngayon sina Dr. Samantha Juanasen Razon, OB-GYN po, at si Miss Annabel P. Santos, Pasig City Health Aide naman po. Magandang umaga sa inyo. Good morning. Good morning, Doktora. And of course, Miss Annabel. Good morning. Umpisahan natin ng mga ina. Napaka-importante kasi alam natin na ang pamilya, ang pinaka-maliit pero pinaka-importanting unit sa isang community, sa isang pamayanan, di ba? Siya nag-aalaga sa mga anak. Siya ang nagpapalaki sa mga anak para paglaki nila, sila ang makakasama natin. Paano ba natin tinutulungan ng mga ina ngayon, sa mga panahon ngayon? Umpisahan natin po sa inyo. Okay. Ano po ba ang mga serbisyo na naibibigay natin sa ating mga mothers-to-be at saka mga ina? Good morning po sa ating lahat. Bilang health worker po ng aming barangay, kami po ay itinalaga pong, kumbaga kami po yung mga ngalaga po para sa kanila. Kumbaga kami po yung mga barangay health worker, kumbaga marites po kami. Hinahanap, kumbaga yun po sinasabi, marites kami kasi hinahanap po namin yung mga wala pong kakayahan na mga sa komunidad natin. So inaalam nyo talaga? Yes po, ina-house to house po namin, lalo na po sa mga depressed area, pinupuntahan po namin kasi, kumbaga, ano po, laganap na po kasi ngayon ang mga yung namamatay po na sa bahay po, nanganganak. Yes. Opo. Ano po ba usually ang nagiging health concern ng isang mommy-to-be, ng isang buntis? Let's ask. Sige, Doktora. Opo. Actually, ang pinaka-important po for parents or mothers who are pregnant is a regular prenatal check-up and quality prenatal check-up po. Kasi 9 months po yan eh. So, buwan-buwan kailangan Buwan-buwan. nagpapacheck up? Yes. Ideally po, monthly dapat may check-up tayo. Kasi if mapabayaan po yan, ang magsasuffer yung nanay. Or pwede kang magkaroon ng anak na may abnormality. Which is, syempre, Hindi ayaw po matututukan natin. yun kasi hindi matututukan. Yes. For the Okay. vitamins, ultrasound, check-up, very important po yun, Miss Jenny. So ngayon, syempre hindi naman lahat ng tao magagawa yun. Yes diba? po, opo. So, anong ginagawa po anong maa-avail nila sa health center? Sa health center naman po, ma'am, ano po, ang maabil po nila doon is, lalo na po doon sa depressed area, pinupuntahan po namin, pag alam po namin may buntis po doon. So ano po ang ginagawa? Ang niyo? ginagawa po Pinupuntahan namin, Hindi ba sila kusang pumupunta? Yes. Oo nga, may hindi iba po ba? po kasi na may tamad, lalo na po sa depressed area. Hindi nila naiintindihan na po. kailangan. Kailangan po yun kasi sa sa lugar po namin, iininggan niyo po namin na magpa-check up kasi para po dun sa pagbubuntis at saka para din po sa baby. So mayroon naman po kaming libreng check up doon, vitamins, lahat po inaano po namin. Simula po pagdating sa center, first month to hanggang 9 months,
hanggang po sa manganak po siya. Kayo pumupunta? Hindi po, sila yung pasyente po. Yung, After manganak, marami pa rin health concerns, di ba? Yes po. Yes po. Actually, ma'am, after manganak, maraming concerns yan. Nanganak ka na, Miss Jelly, di ba? Opo. So, normal delivery ka ba, CS? CS po. CS. CS man or normal delivery, lahat ng babae may Nasa sugat. bingit. Nasa Yes. bingit ang kabatayan daw ang mga bingit ina. Nasa bingit ng kamatayan. So, kailangan yung magpapaanak sa'yo, it's either OB or trained midwife talaga. And that is what we lack here in the Philippines. That's why yung maternal mortality sa Philippines Mataas. versus other countries, mataas. Pero hindi dapat ganun. Maternal mortality, ibig sabihin yung, ano ba ibig sabihin nun? Yung namamatay? Yung namamatay po sa panganganak. Panganganak. Giving birth is a natural process eh. Wala dapat namamatay doon. Pero bakit namamatay? Pag wala pong check-up, hindi nalalaman na high blood yung nanay. Dinudugo na yung nanay, pero hindi pa rin niya alam. She's uneducated. Pagpubukas ng tiyan or pagpapaanakin na, wala na. Wala na yung baby sa loob kasi sobrang taas ng BP, walang check-up. Mga ganun po. What do you suggest na pinakakailangan nilang tulong? kulang po talaga sila sa mga ano po, yung katulad ng hospital, mga health center, dapat po. Lying in ang lahat ng health center. If a health center has the capacity to deliver a baby, we call that super health center. Super And bilang na bilang lang po yun, Miss Jelly, sa Philippines. Yes. So if that's Ako the plan, nag-iisip na very si good. Manoy. Iniisip ni Manoy kung paano ba natin tutulungan ng mga mamis natin. Sa Kongreso kasi ngayon, Doktora, pinag-uusapan namin ngayon yung primary care program. Ito bang ganito? Kasama ba ito sa primary care? Yes po po. When we say It's primary considered po, as primary yes po. care. Health center, pagpapavaccine po nila. Yes po, opo. Kasi pag Pero yung pagbubuntis, is it in the Primary doon ba sa care. scope? Yes po, it's also part of the Kasi pregnancy po is a natural Kasama siya. So, sa tingin mo, Doktora, ano ba yung kulang? Ano talaga yung dapat gawin? No? I mean, on the part of the government. of me as a congressman, let's say. Yes. Ano yung dapat kong i-introduce dyan para, I mean, matulungan yung mga ganito? Ano yung ang isa pa kasi, very active tayo sa PhilHealth na Yes, I've seen your post po. sa Sa PhilHealth. diagnostics. I have a question. Ano yung natutulong ng PhilHealth sa mga mamis na nanganganak at saka buntis? Actually po, ang PhilHealth po has a program. PhilHealth has will sagot the 6 free prenatal check-ups. Even po sa lying-ins, PhilHealth only. Pwede kang manganak sa kanila ng libre, kahit po private po yon. The government po has its program. I think the budget po ang problem. Kasi may health center na nakatayo, kulang naman ng gamot, kulang ang facilities. Budget para sa health center? For the health center. I think the disbursement po. Yeah. Minsan po, nasa nanay na din eh. Kasi even family planning, Miss Jelly, is free. So pupunta ka lang sa health center, go get the pills, go get injected, di ka mabubuntis agad. So you really have to be informed. Kasi may minsan may nanay na problema, mag-abil ka ng kasi kailangan mo sa panganganak. So ang sasabihin, wala akong birth certificate. Yun po yung minsan may mga na-encounter po namin. Paano po namin para ma-abil po nila. So ito na naman tayo dun sa mga papeles na kailangan nila i-submit para makaano. Yan po ang Tedious for them. Okay, so inalam natin kung paano ba natin sila matutulungan at kung ano ang mga nagiging problema ng mga mamis natin dyan. Maraming salamat sa ating mga experts sa aming pagbabalik. Bakit kumukonti na lang ang huli ng mga mangingisda sa Palawan? Susurpresahin natin ang mga butihing nating nanay sa komunidad na ito. Kaya naman tara na po, samahan niyo po ako. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Welcome back sa Si Manoy ang Ninong Ko. Napanood natin kanina ang concerns ng grupo ng mga ina sa Naik, Cavite at napakinggan natin ang iba't ibang mungkahi ng ating mga bisitang eksperto. Manoy Wilbert, ano ba maitutulong natin sa kanila? Well, alam mo, Jelly, pag ang pinag-uusapan talaga mga ina, lagi nilang hinuhuli yung sarili nila. Tama. Laging sakripisyo para sa pamilya, sa anak. So, yung mama ko nga hanggang ngayon,
alam mo, baby pa rin yung Tingin niya sa'yo. tingin niya sa akin. Ilan ba kayo, Kong? Ilan kayo? Solo lang akong anak. Solo. So, Ay, kaya pala. so yung mama ko, actually, hanggang ngayon, una yung father ko. Nung wala yung father ko, yung mama ko, alam mo, hindi yan matutulog hanggang hindi ako nakakauwi ng bahay. Tapos hanggang ngayon, pag nasa labas pa ako, pagdating ng mga 11 o'clock, ano na yan, tatawag na yan. Oh, nasaan ka na? Nasaan ka na? Hindi ka pa umuwi, no? Yung cellphone niya, nag-aral lang siya na gumamit ng cellphone. Para tumawag. Para lang makatawag siya sa akin. No? Yan ang ina. Yan ang ina, no? Talagang ganyan. And hanggang ngayon, so sabi ko, Ma, matulog ka na. Kasi, di ba, pag pumupunta ako, katulad kagabi, nakauwi ako, 1:00 na dahil pumunta ako sa isang burol. Nag-aantay yan. So, ang gagawin ko, minsan, uuwi muna ako. Kunyari, nakauwi na ako, patutulugin ko na siya, tapos tsaka ako lalabas. So, ganun ang ginagawa ko. Hanggang ngayon, ganyan po ang nanay ko. So, napakahalaga talaga na itong mga mama ngayon ay matulungan natin. At sila naman, no, yung kanilang kalusugan, lalo na dito sa pagbubuntis. No? Then, yun na nga, no, isa pa, paano natin masasabing yung kabataan ang pag-asa ng bayan? Tama. Kung sa pagbubuntis pa lang, Di ba? sa pag-anak, meron ng problema. No? Yung pag-asa natin, kailangan maalagaan muna. Maalagaan muna, no? Pero sino mag-aalaga kung si mami mahina, di ba? Ayun ko, doktora, kasi di ba parang yung kahit yung vitamins sa ngipin. Kaya ako, hanggang ngayon, hindi ko naramdaman pa yung sakit ng ngipin. Kasi sabi ng mami ko, sinigurado daw niya na nung buntis siya, calcium siya ng calcium para yung ngipin ko matibay. For bone development. Oo, for gano'n, no? Yes po. So, totoo yun, no? Yes po. So, kaya napakahalaga talaga na itong mga nanay matutukan natin. No? Kaya alam mo dito sa nakita natin sa Naik Cavite, no? Ito para agad-agaran natin silang matulungan, no? Itong pangalagaan yung kalusugan ng mga nanay at yung kanilang magiging mga anak. Bibigyan po natin sila ng mga medical supplies at prenatal equipment, no? Para po ito ay makatulong talaga. No? Kailangan po natin talaga itong mga nanay ay mapangalagaan. No? It's about time na sila naman po yung tutukan natin. At makita natin, no? Talagang napaka-importante. No? Nandito lang tayo, Jelly, ang ating programa. No? Tayo ang kanilang magiging payong actually. No? So, para po sa mga nanay, sa mga iba't ibang lugar, hindi lang dito sa Naik, Cavite, sa iba't ibang lugar, yung mga may problema na ganito, sa mga barangay health centers ng iba't ibang lugar. No? Kung may mga kailangan, nandito lang po tayo. Tayo ang patuloy na tutulong po sa kanila. No? Talagang bibigyan diin natin na talagang itong mga nanay ay kailangan na at panahon na po para sila naman po ang ating tutukan. Ang kanilang kalusugan, sila ang ating tutukan. No? Okay. Walang isang tao, kahit na ano, kahit na sino, ang makakatumbas po sa pagmamahal at sakripisyo ng isang nanay sa kanilang anak. Dito nagsisimula ang pag-asa ng bayan. Yes. Sa ilalim ng pagmamahal ng kanyang ina. Salamat, Manoy. Balikan natin si Jenica para sa paghahatid ng ating mga munting regalo sa ating mga huwarang nanay dyan sa Naik, Cavite. Nandito tayo ngayon sa Rural Health Unit ng Barangay Halang at ang ating plano. Sorpresahin natin ang mga butihing nating nanay sa komunidad na ito. Kaya naman tara na po, samahan niyo po ako. Hello! Hello! Ay nako, Ma'am Dali, hello po ulit! Hello, good morning po sa inyong lahat mga inay. Ako po si Jenica Garcia at sa ngalan po ng aming programa, si Manoy ang ninong ko, nagpapasalamat kami. Thank you very much po kasi talagang napakainit ng pagtanggap niyo po sa amin. Maraming salamat. At speaking of anong buwan nga po ba ngayon? May! Ay, sabay-sabay! Ito nga po, dahil buwan po ng Mayo ngayon, nag-celebrate tayo ng Mother's Day, hindi po ba? At ano ba ang alam natin tungkol sa mga nanay? Hindi ba palagi ninyong inuuna ang mga anak ninyo, ang pamilya ninyo? Kaya po napag-isipan po namin na ngayon, dapat kayo naman ang uunahin natin. Gusto nyo ba yon? Yay!
kababayan. Muli po maraming pong salamat. At Ate Dolly, salamat ha. Thank you. Kaya tara, tayo na tayo, punta na tayo. Mula po sa aming programa nila Manoy Wilbert Lee, tanggapin niyo po itong aming munting handog para sa inyo pong lahat. Salamat po! Maraming salamat po! Maraming salamat po, lalong-lalo na po kay Manoy na nagbigay po nito dahil talaga pong ito ay malaking tulong po para mas mapapabuti namin ang serbisyo sa aming mga kabuntisan. Thank you po, thank you. Nay Jennifer, kayo po. Magpasalamat ako kay Manoy, yung nagbibigay sa amin dito ng gamit para sa mga anak, mga buntis ngayon. Ngayon, mayroon na. Masaya na kami, ma'am. Yan ang kuwan sa amin, ma'am. Ako po nagpapasalamat po kay Manoy Wilbert na mayroon po kagamitan ng mga kabuntisan dito po. Ang mga inang nagsisilbing liwanag sa ating buhay ay tanglaw na gumagabay hindi lang sa ating pamilya, kundi maging sa buong komunidad. Kung wala sila, wala rin tayo. Kaya marapat lang na suklian at ibalik sa kanila ang pagmamahal at pag-aaruga na buong puso din nilang ibinibigay. Mabuhay ang magigiting na ilaw ng tahanan. Maraming salamat, Jenica. Walang bibitiw, magbabalik pa po ang si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat.